Isa na namang magandang umaga, hapon at gabi po sa ating lahat. Sa mga fans ko po dyan na palaging sumusuporta sa aking content, maraming salamat po. Sa mga likers po na binibigay nyo sa akin at sa mga comment po na binibigay nyo na puro positive po. Sa mga bashers ko din po dyan, salamat din po, pero wag naman po masyado na ibabas po natin ang mga idolo po natin na wag masyado po. At sa mga nanay, tatay, mga parents po natin, lola at lolo, kapatid po natin, at sa mga iba po dyan na netizen po na nagpapahiwatig din po sa atin at nagbibigay din po ng suporta. Maraming salamat po at hindi po ako nagsasawang nagpapasalamat sa inyo dahil isa po kayo sa mga nagbibigay po na suporta sa aking content. Lalong-lalo na po ang ating Panginoon may kapal dahil binibigyan niya po tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo din po tayo ng magandang content sa ating mga idol po sa showbiz. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang aking update para sa Kim Pao at saka mga iba pang showbiz na artista po. Ayon po sa aking legit na source po ay pagdating po at pagising po nila Kim Chiu at Paolo Avellino ay nakitaan po sila na nagja-jogging po sa mismong sa baba ng kanilang apartment po. Kung saan po ay maraming netizen ang mga kasabay po nila at alam po nila na sila Kim Pao po yun. Habang sila po ay nagja-jogging ay maraming mga fans po nila ang kumukuha po ng mga videos, mga pictures para maipost po sa Facebook at may update din po yung mga Kim Pao fans at mga Kim Pao citizen po na sumusuporta sa kanila. Dahil po hindi na masyadong nakakapag-update ang Kim Pao sa ngayon dahil sa dami po ng kanilang ginagawang project. At hindi lamang po yan. Sa loob po nung pagdating po nila galing California, yung tapos na yung kanilang event ay maraming mga endorsement po ang dumating sa kanila at ilang araw pa lang po sila sa Pilipinas ay agad na po silang nag-shooting po sa kanilang endorsement. Yun po yung katunayan na hindi po sila laos sa mga publiko, kundi sila po ay suportado ng mga netizen na kung saan po ay nakikitaan sila ng mga katibayan na kung saan sobrang sikat pa sila hanggang ngayon. Ayon po sa aking legit na source po ay hindi binigo ni Kim Chiu at ni Paolo Avellino ang kanyang mga fans. Dahil po sa unang shooting pa lang nila sa kanilang mga bagong pelikula ay talagang ginawa at ginampanan po ni Kim Chiu ang kanyang pag-aarte at ang kanyang skills na kung saan po ay sobrang galing po niya at ganun din po si Paolo Avellino sa kanyang pag-arte. Kaya nga po napahanga ang kanilang management at yun po ay binigyan pa rin sila pagkatapos daw itong bagong shooting nila or matapos daw itong bagong project po nila or movie ay agad-agad na naman po na may chapter 2 po na naman yung kanilang movie. Parang may series po kasi yung movie nila sa ngayon dahil nga po sobrang init nila sa mga madlang people po. Maraming mga tao po ang humingi ng mga update sa Kim Pao sa ngayon at yun po ay hindi po kasi nila nakikita ang pag-update mismo nila Kim Chiu at Paolo Avellino. Ayon po sa aking legit na source po ay nakiusap pala si Paolo Avellino sa kanilang management na kung saan po ay humingi po siya ng oras para po makapag-moment or makapag-banding naman sila ni Kim Chiu at iyan po ay hindi pinagdamot ng management kundi binigay po ng kusang loob sa kanya. After the movie or after the taping po ay ang moment po nila or ang banding po nila ni Kim Chiu ay yung nagja-jogging po and after that kumakain lang po sa restaurant para po makitaan naman or may freedom po naman sila na sila lang ni Kim Chiu ang magbanding. Yun po ay hindi naman pinagdamot sa kanya ng management dahil
alam naman po nila na kailangan din nila Kim Pao or Kim Chiu at Paolo Avellino na makapagpahinga ng konti at yun lang po yung konting kahilingan sa management. Kaya nga po si Paolo ngayon ay ginawa yung kanyang tungkulin bilang isang artista at ganoon din po kay Kim Chiu, ginawa din niya yung tungkulin niya bilang artista. Dahil po sa pag-update ng mga ibang fans at mga ibang netizen po na nakakakita sa kanila ay talagang nakikitaan mo na sobrang supportive sila. Ayon po sa isang commentor po or mga isang nag-comment po sa vlog ko nung isang gabi, ang sabi po niya, kaya daw bala binas si Paolo Avellino about dun sa kanyang pagkanta kasi may lyrics daw siyang nakalimutan. Dun sa California pa daw yun naganap. Yun daw yung lyrics sa kung saan ay napaka-importante daw yun sa kanta at parang na-offend daw si Paolo Avellino. Which is, I don't know if that is true. Kasi nga po, yung pinanood ko naman yung full na performance nila Paolo Avellino sa California ay wala naman siyang nakalimutan na lyrics kasi dare-diretso naman siya. At saka sa dami ng pwedeng tignan or mga side na pwedeng positive na tignan, ay talagang pinili pa rin niya yung pagiging negatibo niya sa lahat. Kaya nga po maraming mga netizen po ang nagsasabi na sa dami ng magiging positive na sinasabi ng mga ibang tao, iniisip pa rin nila ang kanilang pagiging negatibo sa lahat. Yun nga po yung talagang parang gusto kasi ng isang netizen na sumikat sa kadahilanan na yung kanyang pagko-comment sa mga ibang content creator ay palaging nambabas sa Kim Pao. Ang intention niya daw kasi ay yung pasikatin ng kanyang sarili pero maling bagay naman yung maling pamamaraan naman yung kanyang ginagawa kundi ang akala niya siguro pag tuwing nagbabash siya na mga tandem ba, mga bagong tambalan ba. Gaya na lang nila Kim Pao at saka iba pa. Ang alam niya kasi ay tuwing nagbabash siya, feeling niya sikat na siya. She don't even know na nakakasira naman na siya ng reputasyon ng mga ibang showbiz na kung saan po ay hindi niya alam sa sarili niya kung may pagkakamali din siya or wala po. Ayun po yung iniisip ng mga ibang netizen na mali po. Dahil ang pagiging, kung talagang gusto mong sumikat, gumawa ka ng paraan na kung saan ay mga positive way po at nakikitaan naman yan mga netizen at doon po ay sisikat ka. Hindi po sa pamamaraan ng pangbabash or yung mga negative comment po. Advice ko lang po yun sa mga nambabash sa Kim Pao, please lang, stop bashing them. Dahil nga po, ikaw ay isa ring tao at sila din po ay isa ring tao. Huwag naman kayong ganon. Mag-isip naman kayo ng mga positive dahil hindi naman kayo binabas ng Kim Pao. Dadako naman po tayo sa isang issue na kung saan po ay kinausap pala ni Gerald Anderson si Paolo Avellino tungkol sa interview niya about sa kanilang bagong movie ni Kim Chiu na kung saan po ay tinanong siya ni Gerald mismo kung tatanggi ba siya or hindi. Dahil nga po, alam naman ni Gerald na katandem po ni Kim Chiu si Paolo Avellino and at the sign of respect, ay kinausap niya ng masinsinan. Ang sagot naman po ni Paolo dyan ay, ang sagot ni Paolo po dyan ay sabi ni Paolo na, hindi ko po kayang sagutin yan, at susuportahan ko na lang kung ano yung magiging decision ni Kim Chiu. Yan po yung sagot ni Paolo Avellino. Kasi po, sinabi na pala ni Kim Chiu kay Paolo na takot siyang makipag-tandem sa kanyang mga ex. Hindi sa yung takot na yung takot ba, kundi may alarm na siya. Kumbaga parang iba na yung stage kung collaborate pa siya kay Gerald ulit. Dahil kilala naman natin si Gerald, di ba? Matinik yan sa babae, simulat sa pulpa. Kaya ang mga iniisip ng mga netizen na hindi na talaga tatanggapin ni Kim Chiu at Kim Chiu si Gerald dahil ganun yung ugali ni Gerald.
Which is very true. Yun talaga yung nakay Kim Chu na yung full decision niya ba na hindi na talaga tatanggapin si Gerald dahil sa mismong management pa na nakipag-usap kay Kim Chu ay talagang pinilit-pilit si Kim Chu. Simula pa nung, 'di ba yung, do you remember the reunion of PBB kung naalala niyo? Yun pala yung nag-start ng pagkakulit ng isang manager kay Kim Chu na gusto niya pong i-collaborate ulit si Gerald Anderson at saka si Kim Chu dahil pala patingin-tingin pala si Gerald kay Kim Chu dun sa PBB na which is umiiwas na si Kim Chu at parang may tunog may pasaring kasi si Gerald na ang sabi niya kasi sa parang pasaring niya kasi na magiging okay lang kami niyan kung gagawa kami ng movie na kung saan yung may mga privacy po kami doon. Yun po yung sabi ni Gerald kasi sa doon sa moment ng PBB. Kaya maraming mga kasama nila na staff na nag-iisip na parang may pinapahiwatig si Gerald Anderson kay Kim Chu na gusto niya na makolaborate siya ulit sa movie. At ginamit niya lang yung way na para maging okay daw sila. Pero para sa akin po parang bilang isang content creator, or hindi po bilang isang content creator, kundi bilang isang fans ng Kim Pao ay parang si Gerald po ay ginagamit niya lang yung salitang okay sa lahat ng mga publiko or sa mga tao dito or sa mga netizen dahil nga po laos na kasi yung kanyang karir. Nung naging sila naman ni Julia ay talagang sobrang laos na siya. Parang pinapaangat na lang siya ng kanilang sarili. Hindi na yung sa showbiz kundi sa media na lang ba, yung mga posting niya lang. Pero hindi naman siya masyadong nag-update. Parang as in na wala na, pabagsak na talaga si Gerald. Kaya dahil alam naman natin na kapag sikat kasi isang tao ba, maraming nang iinggit dyan at maraming gustong dumikit dyan para di maging sikat sila. Isipin mo to lahat ng mga katandem ng mga tao na sikat, na noon ay hindi sikat, naging sikat na sila. Diba? Naging maputok na din yung kanilang pangalan. At yun po yung hangad din ni Gerald na maging sikat ulit at para maputok din yung kanyang pangalan. At gagamitin niya na naman si Kim Chu dahil alam niya naman na pabagsak ng kanyang karir. Isipin mo to kinausap niya talaga si Paolo Avellino para lang dun. Hindi ba pwedeng si Kim Chu dapat ang kanyang kausapin? At ang sabi pa daw niya kay Paolo Avellino, if do you agree in that movie? Sabi, parang yung hinamon pa niya. And then, ask Kim Chu to say yes, sabi daw niya. Isipin mo yung lakas loob po na magsabi kay Paolo Avellino na gawin pa niyang bridge para lang mag-oo si Kim Chu. Which is hindi naman tama yun. Even though katambal mo yung isang tao, you don't have the right to force them na sasagot ng yes kung talagang labag naman sa kalooban ni Kim Chu, di ba? Comment lang po kayo kung agree po kayo sa mga sinasabi ko po. Okay lang po mag-comment yan para malaman po natin kung ano yung talagang yung nasa loob nyo din po or mga opinion nyo din po. Kasi para sa akin, that is my opinion at sa lahat po ng galawan ni Gerald kasi parang baluktot na lahat na kasi. Isipin mo to nung nasa interview po sila at dininay pa niya si Kim Chu na ito nung 'di ba nung isang araw yun pagkatapos ata yun nung nasa Amerika pa sila Kim Chu and then si Gerald po ay dati nang nasa Pilipinas si Gerald ba nung nasa Amerika si Kim Chu tapos may interview kay Gerald kasi nga po maputok na yung sinasabi nila na parang may gagawin silang movie pero depende kay Kim Chu. Alam mong sabi niya sa kanyang interview, kinonfirm niya talaga na nag-oo si Kim Chu sa kanyang movie na kung saan wala pa namang confirmation si Kim Chu. Pero ang iniisip ng mga ibang tao, bakit daw siya na-confirm? Wala pa naman yung yes na nanggaling kay Kim Chu. Ang tanong naman kay Kim Chu after that, nung in-interview si Gerald, sinabi niya na
I don't have comment anymore. Sabi ni Kim Chiu. Dahil alam niya sa sarili niya na wala naman talaga siyang sinabi na nag-oo siya sa movie na makipag-collaborate ulit siya kay Gerald. At nung tinanong ulit na yung pinagtagpi-tagpi ba yung mga sinabi ni Kim Chiu sa kanyang interview din noon, ang sabi niya let you know if i-publish na namin yung aming movie. Sabi ba naman ni Gerald na hindi man lang niya inisip kung yung sinasabi niya kumpirmado na ni Kim Chiu, di ba? Ang sabi nga ng aking legit na source po ay tinatanong daw niya kung may regalo daw kasi si Gerald Anderson kay Kim Chiu noon na bag, slim bag at that is worth of, sinabi pa talaga niya sa publiko kung magkano yung worth ng bag na yon. At ang sabi niya talaga sa publiko is worth of 50,000 pesos. Sipin mo yun magregalo ka sa taong mahal mo, tapos sabihin mo sa publiko kung magkano yung worth ng bag na yun. For what, diba? Regalo nga ibig sabihin, for publicity yung regalo mo. At yun po yung parang hindi naman diretsahan na sinabi ni Gerald Anderson na yung nasaan na yung bag na regalo. Hindi naman ganun ba? Ang sabi lang niya, maybe she kept it because that is too much expensive. Iyan yung sabi niya. Mismo sa kanilang barkada. Na kung saan po ay, ang sabi niya, kuripot pa daw si Kim Chiu. Nung naging sila daw ni Kim Chiu ay masyado daw kuripot si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Yun po yung sabi ni Gerald Anderson sa kanyang mga kasama sa showbiz. Kasi nga, 'di ba, nung may banding kasi sila magkasama ba. Lahat ng mga barkada niya kasi mahilig kasi si Gerald sa tubig. Alam naman din natin na Coast Guard siya. May mga kasama, wag ko na lang po kasing bagitin yung mga kasama niya sa showbiz, baka kasi po mabash po yung mga kasama niya mahirap naman po, 'di ba? Ayaw ko kasi yung may nang babas ba. Ayaw ko din po kasi yung nakakarinig ng mga negatibo din sa mga kagaya po natin na tao. Kaya nga po ina-update ko lahat to para malaman niyo po kung ano din yung pinagsasabi ni Gerald Anderson kay Kim Chiu after all. Ito yung sabi niya kasi, may isa kasi siyang kasama na ang pinag-uusapan daw, ano ba banding po sila, nagiinuman. Siyempre, friends moment ba? Mga lalaki, mga yun normal lang na pag-usapan nila kung ano yung kanilang mga past. Ito, nataon kay Kim Chiu kasi alam naman natin na very trending yung pangalan ni Kim Chiu sa ngayon Tinanong yung moment nila, yung past nila ni Kim Chiu. Ito ang kanyang sagot kanyang sagot mismo. Alam mo si Kim Chiu, sabi niya, in English niya talaga to, in English pero Tagalogin ko na lang. Sabi niya, kuripot daw si Kim Chiu kapag nagregalo ka daw sa kanya. Halimbawa, nagregalo si Gerald Anderson sa kanya. Pero pag yung mga very expensive daw, ang re-regalo lang daw ni Kim Chiu sa kanya is yung mga hindi daw, kumbaga, yung worth of 50,000 na regalo ni Gerald Anderson kay Kim Chiu, kay Kim Chiu lang daw, ang balik lang daw yun kay Gerald is worth of 10,000, parang 50,000 na regalo din. So isipin mo yun, yung linilevel nyo or minimetro nyo, yung regalo niya kay Kim Chiu before. At lahat daw ng mga damit or mga couple t-shirt nila noon ay binalik daw ni Kim Chiu lahat. Except, sabi niya, sa bag na, slim bag na, that is worth of 50,000. Sabi niya. Sipin mo yun kung talagang matino kang tao or hindi ka naman yung kiss and tell ba sa iyong ex, kailangan pa ba na sabihin mo yan sa yung barkada na kuripot yung jowa mo at ganun siya magregalo? Di ba nakaka-insulto naman sa part ni Kim Chiu yan? Dahil pag tuwing may interview naman si Kim Chiu, wala kang maririnig na negatibo tungkol sa kanyang partner. Kundi ang sinasabi niya lang is no comment siya. Dahil ayaw niya magsalita at ayaw niya makasakit ng ibang tao. Dahil pag si Kim Chiu na magsalita, dun mo malalaman ang katotohanan. Kaya nga po si Vice Ganda, kasi na-force kasi si Vice Ganda na pagsalitain si Kim Chiu ba? Kasi
nakikitaan mo si Kim Chiu na yung mata lang niya at yung mga galaw niya, doon mo nakikita na nasasaktan na siya sa mga kanyang mga naririnig. Pero dahil nga po, may mga kaibigan din siya na matalik at yun din po ay suportado sa kanila. Kaya kino-comfort po siya palagi at parang, kumbaga, pa-joke na pasalita para makapag-express din siya ng yung nasa kanyang yung sariling idea ba mismo, yun ang galing talaga sa kanya. Ay mahirap din po kasi sa mga sinasabi ni Gerald na pambabas kay Kim Chiu, kwento lahat yung kanyang regalo, ay nakakasira yun kay Kim Chiu. Hindi lamang po sa regalo, pagdating din pala sa restaurant, ang diskarte pala ni Gerald, no? Di ba, syempre, do you remember nung nagpa-birthday si Gerald Anderson, nung sila pa ni Kim Chiu? Sobrang bongga pala ang hinihingi niyang birthday party kay Kim Chiu. Kabago-bago pa lang sila sa showbiz noon. Yung talagang magarbo ba? Yun talaga yung hinihiling niya kay Kim Chiu. Syempre, alam naman natin, pag bago ka pa sa showbiz, ang dami mo pang kailangan na bilhin dyan. Ang dami mo pang kailangan na ayusin dyan. At yung pa-birthday party naman, talagang gusto niya sobrang bonggang-bongga. Konti-konti pa lang yung kanilang project noon. Siyempre, inisip ni Kim Chiu kung ano yung posibilidad na kung magpabongga siya ng birthday, magagasto na naman siya ng malaki. Kaya nga po, sabi ni Kim Chiu, simple lang as long as na makabanding natin yung mga kapwa nating artista, mga pamilya natin, ay okay na ako at masaya na ako, sabi ni Kim Chiu. Pero, medyo nagkaroon pala sila ng tampuhan that time dahil yung hinihiling niya na birthday na bonggang birthday party niya ay sinimplehan lang pala ni Kim Chiu. At yun po ay talagang nasa utak ni Gerald yun at talagang sinisipa talaga si Kim Chiu sa kanyang kasimplehan na pagbigay ng birthday party sa kanya. Isipin mo yun, ano? Talagang naghahanap talaga si Gerald ng tinatawag na pabongga effect sa publiko. At gusto niya talaga ma-upgrade ang kanyang sarili. Kumbaga ba, hindi niya iniisip yung sakripisyo naman ng tao. Kaya nga po, ang sabi ni Paolo Avellino, na wag masyadong ibas ni Gerald si Kim Chiu dahil nga po sa kabila ng kanyang kasalanan ay nananatili pa rin si Kim Chiu na tikom ang kanyang bibig. Kaya maraming mga netizen ang umahanga kay Paolo Avellino dahil tuwing nagsasalita si Gerald Anderson, si Paolo po ang rumiresback palagi. Tingnan mo yung mga post ni Gerald Anderson sa kanyang Instagram. Lahat po yun patama kay Kim Chiu at agad din mag-post si Paolo Avellino na patama din sa kanya para malaman niya na hindi deserve ni Kim Chiu ang kanyang pagbabas mismo. Kundi ang deserve ni Kim Chiu ay ang mahalin at irespeto at pangalagahan at hindi lang yan suportahan dahil nga po hindi naman pangit ang ugali ni Kim Chiu kundi deserve niya po ang ganon na ibibigay sa kanya dapat. Deserve niya po ang respeto, deserve din niya po ang pagmamahal at deserve din niya po ang suportahan. Napaka-talented ni Kim Chiu kung tutuusin niyo po. Kaya nga po sa mga nangbabas kay Kim Chiu ay medyo iwas-iwas po tayo dahil marami po kayong masasaktan at masasagasahan. Yan lamang po ang update ko sa ngayon at ingat po tayo palagi at maraming salamat po at God bless.